Dito, dito ibabalita namin lahat yan. Pag sa media, putol-putol yan. Okay, dyan sa mga media. Buhay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir! Allahu Akbar! Gusto ko lang ipaalam sa inyo, no? Yesterday, I was requested to draft a petition, no? For certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO, supposedly for Senator Bato de la Rosa only, no? So, ang strategy sana was mag-file ako in the morning, but then something happened pagkagabi. I was requested to include the former president, yung ating pinakamamahal na si President Rodrigo Duterte. So, rinabaho namin, walang tulugan, and we were able to file it, no? Kaninang hapon kasi mahirap masyado, pati pagpanotaryo hindi kami pinapapasok, no? Yung notaryo publiko hindi pinapapasok. So we had difficulty in communicating likewise kasi kaninang umaga pumasok kami ni Attorney Martin Delgra, no? I was supposed to assist him, and nagkahiwalay kami dahil sa confusion. Siya yung nakapasok, ako ang nasa labas, pero it became a blessing in disguise kasi natapos namin yung petition at the-file. And we were hoping for a TRO, and there was a news kanina na may TRO. So what we did was, I, Attorney Raul Lambino, as well as Kuya Ipe Salvador, went to the Supreme Court. But apparently, may nag-overtime doon, so we could not get a hard copy of the order and we could not verify whether or not the report is in fact true. But what our authorities, ang ginawa nila, minamadaling masyado, at ngayon, pinalipat na po si ating pinakamamahal na si Presidente Rodrigo Duterte. Yun po ang nangyari ngayon, and even if there is a TRO, no, ang mangyayari dito, ipatuloy pa rin namin ang kaso, but we will advise the lawyers that will be handling in The Hague, Netherlands, that we are insisting na wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court po dito sa ating bansa. Bakit? Kasi noong March 17, 2018, nagpasa na po tayo ng notice of withdrawal po doon sa United Nations. And according to the Rome Statute, such will take effect 1 year thereafter. So on March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. Meron lamang exception yan under Article 127, Paragraph 2. And what is that? Except those which are matters which are already under consideration by the court. Now, pagka-estudyuhan kasi natin yan, may matter pa under consideration by the court in 2019? Wala po. Kasi ang ginawa lamang, ang Office of the Prosecutor was conducting a preliminary examination insofar as the war on crime is concerned here in our country. Anong ibig sabihin nito? So kung wala pong proceedings po sa korte, sa pre-trial chamber, may trial chamber, meron din yan appeals chamber po yung ICC. Kung wala pong proceeding doon, so wala na sanang exception. Wala na talagang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Pero hindi natin maiintindihan bakit yung pang ating mga otoridades ang mas may interest na magkaroon ng jurisdiction yung ICC dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa, no? Siguro meron silang mga political agenda dito, no? Kaya ang akin naman pong ini-insist na since wala nang jurisdiction yung ICC dito, meron naman tayong korte. Kung may mga kasong gusto i-file against kay President Rodrigo Duterte, buhay po ang ating prosecutor's office. Buhay po ang ating korte. Ang tawag nga niyan, complementarity principle under the international law. Dapat i-exhaust muna ang domestic remedies dito kasi ang ICC is a court of last resort, no? Eh ang ginawa ngayon, parang nagiging first resort na
ang ICC. Mali na mali po. No? Tama ba ito? Hindi po ito tama. Kaya nga po, yung ating mga lawyers, kasi dinala na talaga siya doon. Ipatuloy natin yung kaso natin dito. No? Kasi parang kidnapping po ang nangyayari. Oh. Kasi, granting for the sake of argument, pasensyahan na ninyo kasi ako po ay law professor, minsan sige ko in English, no? Kalimot ko nga, Bisaya man dahil tangdag ko, no? Ang rule sana, under Rule 59, Section 2, ang gagawin is, kung merong arrest warrant yung ICC, yung tao kung may kaso ay dapat idulog muna sa competent local authority para yung competent local authority, yung korte po, idetermina kung valido ba talaga yung warrant. Kung sinunod ba yung karapatang pantao ng akusado. Hindi po ito ginawa. Dire-diretso na. Para kung meron na kayong, di ba, decree of divorce galing Japan. Kung meron kayong decree of divorce galing sa ibang bansa, di ba ipa-approve mo muna dito sa Regional Trial Court? No? Bago yan, may epekto dito sa ating republika. Yun din sana ginawa doon kung totoo yung warrant of arrest na hindi ko nga nakita yung hard copy eh. Oh. So dapat isinubject muna yung tao to the jurisdiction of a competent local authority para makita kung tama ba na kaso yun, siya ba talaga yung covered ng warrant na yun at sinunod ba niya yung mga karapatang pantao po ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ginawa yun. Pero, i-raise ito doon din sa Hague, Netherlands. So may posibilidad po na kung hindi... What is up, yo guys? At ako nga pala si Mac Gani at welcome to my trading channel. Ngayong araw na to guys, ay may tuturo na naman ako sa inyo ng bagong strategy. At ito, ang Bollinger Band. Di ito sinunod, baka yung Hague, Netherlands naman ang mag-repatriate, mag-order mismo na ibalik dito si Presidente Rodrigo Duterte kasi hindi po sinunod yung kanilang batas. So, ang request namin sa inyo, iduan natin si Presidente Rodrigo Duterte. We will pray hard for him so that his lawyers in Hague, Netherlands would be able to defend for his rights and they would be able to assert his rights in the court in Netherlands at saka ipag-pray din natin, idua din natin ang ating bansa. Kasi parang ibang-iba na ang ating bansa ngayon, no? Ibang-iba na talaga. Kaya ito lang ang ating bansa, kailangan nating mahalin. Ipa-impeach. Mabuti talaga na kung yung ating mga kandidato, iluklok natin silang lahat doon kasi sila po ang magdidepensa kay Vice President Sara Duterte. Correct. Iboto din natin yung mga party list na sinabi ni Tatay Digong na bubutuhan natin. Pero isa lang ha, baka bubutuhan ninyo silang lahat, ma-void yung boto nyo. Pili-pili kayo. Alam naman ninyo kung sino yung inendorso ni Tatay Digong. No? So, kailangan makapasok din sila doon sa Kongreso kay para yung Quadcom, no? Sila na naman ang mag-iimbestiga kung anong nangyayari sa mga bilyones na nawawala sa ating bansa. Di ba tama yun? So magkaisa tayong lahat. Let us show to these people that the voice of the people is the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Duterte!